Ano po bang sekreto para maging maswerte ang taon mo? Nagdidepende daw po ang swerte natin sa ating ihahanda ngayong bagong taon. Kaya ang tanong ko po, anong handa nyo? Kung gusto nyo daw po maswerte, ito po ang tandaan nyo pag kayo ay maghahanda para sa bagong taon. Una, wag daw po kayong maghahanda ng pagkain na may 4 na paa. Bakit? Tatakbo ang swerte mo. Wag din po kayong maghahanda ng manok o itik. Bakit? Lilipad ang swerte. Wag din daw po kayong maghahanda ng seafood, isda o hipon o pusit. Bakit? Lalangoy ang swerte. Wag din po kayong maghahanda ng noodles, ng spaghetti, pansit. Bakit? Hahaba daw po ang problema nyo. Wag po kayong maghahanda ng mga bilog-bilog. Hindi po totoo yung dapat meron kang 12 na prutas. Bakit? Gugulong ang swerte palabas sa bahay nyo. Wag po kayong maghahanda ng matamis. Bakit? Magkakadiabetes po kayo. Paano po maging maswerte sa susunod na taon? Huwag kayong maghanda. E de, nakatipid ka. May pera ka pa. Amen? Alam ko po, concern natin ang mga napakaraming pamahiin para tayo maging maswerte. Pero sa totoo lang, hindi totoo ang swerte. Walang swerte. Ang kasabihan nga, ang tao ang gumagawa ng swerte niya. Amen? But to be biblical, hanapin mo man ang swerte sa Biblia, wala yan. You cannot find the word luck in the Bible. What is mentioned in the Bible is God's favor, God's blessing. Kaya nga, yun yung tanong paano ba maging mapalad sa susunod na taon? Wala yan sa iyong ihahanda, wala yan sa iyong isusuot, wala yan sa iyong gagawin ngayong bagong taon. Pero ang pagiging mapalad ay makikita mo sa iyong pagpili, sa iyong decision. So instead of 12 lucky fruits, I leave to you 7 decisions to make your life more blessed for the coming year. Tandaan niyo po, mas maganda isulat niyo, i-memorize niyo. Number 1, decide to serve the Lord. The greatest commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. That is the greatest commandment. Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Hindi ka pagpapalain kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Amen? If you don't serve God, if you do not love God, then you will serve evil. Then you will love the evil one. Tandaan niyo po, hindi ka uunlad kung hindi mo paglilingkuran at mamahalin ang Diyos. Anong ibig sabihin ng unlad? U-N-L-A-D, unahin natin lagi ang Diyos. Gusto mong manguna sa buhay, unahin mo muna ang Diyos. Magkakaroon ka lang kung uunahin mo paglingkuran at mahalin ang Diyos. Serve the Lord. Second, decide to have a superior belief or good attitude. Sabi nga po sa Proverbs, as a man thinks in his heart, he is. Ikaw kung ano ang iyong naiisip, ikaw kung ano ang iyong pinaniniwalaan sa iyong puso. Meron tayong mga pinaniniwalaan na nagiging dahilan ng limitasyon sa buhay. Remember, my dear friends, your attitude will dictate your altitude. Ang layo ng iyong buhay ay nag-uumpisa sa iyong pag-uugali. Kung maganda ang iyong mga paniniwala, ang iyong pag-uugali, mararanasan mong susunod na taon ay parang langit. Pero di ba pag masama ang iyong naiisip, masama ang iyong mga paniniwala, nabubuhay ka na sa impyerno. Amen? Kanina po merong bumisita sa akin. Nakita ko yung t-shirt nila. Napakaganda. Sabi, refuse to lose. Ang ganda po, no? Refuse to lose. Huwag mong pipiliin na matalo, mabigo. What a superior belief. What a good attitude. Tama na na sinasabi mo na hindi mo kaya. Tama na na sinasabi mo kawawa ka. Tama na na sinasabi mo paulit-ulit, imposible. Alisin mo yung mga masasamang paniniwala. Alisin mo yung mga ugali mo na nagbibigay sa iyo ng toxicity
na nagiging lason sa iyong buhay. Ano yan? Inggit, paghuhusga, galit, pagkabuhi, takot, pangamba. What are those things that destroys your mind? What are those things that do not help you to grow, to develop? Palitan mo yung mga masasamang pag-iisip mo, nararamdaman mo with superior beliefs, with good attitude. One good belief is to say that God is good. Sabihin mo, God is good, sobra-sobra. Kayo nga po, every day, as you wake up, praise the Lord and say, God is love. Sabihin mo na ang susunod na taon na ito, itaon mo. Amen? Ito ang taon ko. This is the year of my grace. This is my season. Sa akin ang taon na ito, ibibigay ng Diyos sa akin ang biyaya na umaapaw. Have a superior belief. Good attitude. Third, decide to live a life of purpose. Tandaan niyo po, kung nabubuhay ka lang na walang layunin, walang pangarap, walang pupuntahan, sinasayang mo lang ang buhay na yan. It is wasteful to just exist. Sayang ang buhay kung wala kang dahilan, kung wala kang layunin, kung wala kang pupuntahan. Tandaan niyo po, walang ginawa ang Diyos na walang layunin. Everything that God created has a meaning, has a purpose. Bakit maitim ka? Yung mga iba, ayaw nila na maitim ang balat nila. Pasalamat ka sa Diyos. Bakit? Kasi dahil sa itim na yan, hindi ka magkakaroon ng skin cancer. Yung pong itim, protection natin sa init ng araw. Pero hindi natin ma-realize yun. Bakit isa ang puso ng tao para isa lang ang mahalin mo? Kaya tignan mo, pag dalawang minamahal mo, nakakasakit ka ng tao, pati ikaw, nasasaktan. Amen? Bakit ang tao, ginawa ng Diyos dalawang mata, dalawang tenga, isang bibig? There is a purpose there. Para mas marami pa sana ang iyong pagtingin, para sana mas makinig ka kaysa dun sa ikaw nagsasalita. Pero baliktad tayo eh. Marami pang pagsasalita natin kaysa dun sa tinitignan natin mga tao, pinapakinggan at inuunawaan. Kaya tingnan niyo po, kung ano nangyayari sa ating buhay, nagkakagulo-gulo dahil sa mga chismos at chismosa. Amen? May dahilan ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa iyong buhay. Yung mga walang silbi, inaalis ng Diyos. Diba sabi nga ni Jesus, ang sanga na walang bunga, puputulin. Ang halaman na hindi namumunga, aalisin. So that is the challenge, my dear friends. Discover your purpose, your meaning here in life. Bakit ka buhay? Dahil may mission pa na pinapagawa ang Diyos sa iyo. Alam niyo po, nakakahaba sa buhay ng tao yung layunin niya. Pag meron pang purpose, pag meron pang meaning, kahulugan ang buhay ng isang tao, meron siya lakas. May namit po akong 84 years old na babae, lola. Tinatanong ko, lola, anong sikreto, bakit ang haba po ng buhay niyo? Father, nag-aalaga pa po ako ng apo. Ayun, tingnan niyo na po, pag nakakakita ka pa ng dahilan para tumayo, magising, mabuhay, bibigyan ka ng lakas ng Diyos. So ask yourself, why are you still alive? Bakit pa rin ba ako buhay? Ano pa ang pinapagawa ng Diyos sa akin sa susunod na taon? Para bigyan ka niya ng blessing, kailangan sabihin mo muna sa Diyos, ano ang iyong gagawin? Purpose in life. That is the third. Fourth, decide to be healthy and have a long life. Long life. Yan po yung dasal ng bawat isa sa atin, hindi po ba? Na magkaroon ng lakas, na magkaroon ng mahabang buhay. Para saan? Hindi lang para kumita, hindi lang parang sumikat, hindi lang para umangat sa buhay, pero para saan yung buhay na yan? Binubuhay ka, pinapalakas ka ng Diyos. Para gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Amen? Nasaan buhay ang Espiritu Santo? Nasa katawan mo. Pinagpapala ka ng Diyos. Pero dapat ingatan mo ang templong ito. Napakarami po ngayon. 30 years old, 40 years old, may sakit. Marami po ngayon, wala pa pong 50 years old, namamatay. Bakit po nagkakasakit? Kasalanan ng Diyos?
Kasalanan natin. Hindi natin pinipiling maging healthy sa ating lifestyle. Hindi po ba? Marami sa atin nagpapakapuyat, kumakain ng mataba, matamis, maalat. Marami po sa atin nakakaligtan na mag-exercise. At mas marami pa sa atin pinipili na may stress, palaging iniisip ang ating problema. Hindi po hahaba ang buhay natin kung hindi natin pipiliin na maging healthy. Amen? Be healthy para magawa mo hindi lang ang iyong obligasyon sa iyong pamilya, but primarily to do God's will, to do our mission for God. So, wag mo lang baguhin ang iyong lifestyle. But every day, if you decide to be healthy and to have a long life, pray for health. Amen? Mga kapatid, wag po kayong maging biktima ng inyong edad. Hindi ibig sabihin ikaw ay senior na. Dapat ikaw ay nanghihina. God has created our body to live long. Hindi po tayo ginawang mahina ng Diyos. Pero bakit tayo agad namamatay? Dahil hindi natin pinipili na maging healthy at mahaba ang ating buhay. Decide to become healthy and to have a long life. 5, decide to be wealthy. Mga kapatid, hindi po kagustuhan ng Diyos na tayo'y maging mahirap. Amen? Ano pong mababasa nyo sa Psalm 23? The Lord is my shepherd. There is nothing that I shall want. Kung ang Diyos natin ay Diyos na umaapaw na grasya, papabayaan ba niya tayo na magkaroon ng pagkukulang sa ating pangangailangan? You can serve God when you are poor, but it is not the will of the Lord that you are poor. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong piliin na maging mayaman. And don't get me wrong, baka po yung mga iba sa inyo sasabihin, si Father naman, masyadong materialistic. Hindi po masama ang mag-asam, ang naisin na yumaman sa buhay. Amen? Kailan po nagiging masama pag ninanasa mo ang kayamanan? Pag gusto mo lang yumaman para sa sarili mo, tandaan niyo po yun. Pero bakit kailangan mong naisin na maging mayaman? Tandaan niyo po ito, para makatulong ka sa mga iba. Amen? At para magawa mo ang misyon ng Diyos for the upbuilding of the church. Paano mo papagandahin ang tahanan ng Diyos? Paano mo tutulungan yung mga hindi makapag-aral? Paano papakain ang mga nagugutom? Paano tayo magpapatayo ng mga hospital, orphanages, kung wala tayong pera? Hindi po ba? Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay naghihirap. Pero para magkaroon ka ng kayamanan, kailangan mong piliin na maging mayaman ka. Amen? But make it a point that when you desire wealth, it is not for the wealth itself. When you desire wealth, you should be clear. It is to serve God and it is to serve people. Amen? Ano po ang sabi ni Jesus? I came that you may have life and life to the full. Anong ibig sabihin nun? Hindi po kahirapan ang binibigay ng Diyos sa atin, kung hindi umaapaw na pagpapala. So, when God will make you wealthy for the next year, be clear that wealth is not for you. Pag inangkin mo, pag tinago mo, pag sinarili mo, yung bibigay na pera, kayamanan ng Diyos sa iyo, at pag hindi mo binibigay, binabahagi, yung blessing na binibigay ng Diyos sa iyo, kukunin ulit ng Diyos yan. At ibibigay dun sa mga mababait, dun sa mga tunay na mapagbigay. Amen? Pang-anim po, decide to have a quality relationship. Quality relationship. May kasabihan po, if you want to go fast, go alone. But if you want to go further, go together. Gusto mong mas mabilis marating sa iyong paroroonan, mag-isa ka maglakbay. Pero kung gusto mong magtagal sa iyong paglalakbay, kailangan sama-sama, meron kang kasama sa buhay sa paglalakbay. Mga kapatid, hindi po natin kayang mag-isa sa buhay na ito. Napakarami po mga tao ngayon namamatay. Ano po ang dahilan? Hindi lang po dahil sa sakit, namamatay po sa lungkot. A lot of people are dying because of loneliness. Mga kapatid, ang iyong tagumpay ay nagdidepende sa mga taong kasama mo. Kung yung mga taong kasama mo, kulelat, ano pong bunga? Ano mangyayari sa buhay mo? O di kulelat ka rin? Di po ba? Kung gusto mong malayo ang iyong marating, kailangan samahan mo din yung mga tao
na may panaginip at may pangarap. Piliin po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga pinakikisamahan. Find godly people in your life. Amen? Because godly people will also bless you. Pero pag sinasamahan mo mga tao na mabisyo, mga tao na tinasayang ang kanilang oras, ano ang mangyayari sa iyong buhay? Masasayang din ang iyong buhay. Kung nakikita mo na napapasama ka na dyan sa iyong relationship, I think it is better to choose distance rather than disrespect. Your success will depend on your relationship. Quality relationship. Pang-pito at panghuli po, decide to be a blessing. Be a blessing. At yan po yung narinig natin sa unang pagbasa, napakaganda. Galing po sa libro ng Bilang. Remember this. Say, may the Lord bless you and keep you. May the Lord bless you and keep you. Tandaan niyo po na ang buhay ay alingaw-ngaw. Our life is an echo. You receive back what you give. Wala po tayong tinatanggap na hindi nagmula sa atin. Kung naging sumpa ka sa ibang tao, ano matatanggap mo? Sumpa. Pero kung ikaw ay naging pagpapala sa ibang tao, pagpapala din ang matatanggap mo. Do not get tired blessing people. Even if you do not feel blessed, do not stop blessing people. Even if it seems that no blessing comes your way. Dahil pag dumating ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, mabibigla ka. Gumising ka araw-araw, isipin mo, kaya ginising ka ng Diyos. Dahil gagawin ka niya, gagamitin ka niya, instrumento sa ibang tao. Hindi mo alam na dahil sa iyo, meron kang napapangiti. Amen? Hindi mo alam dahil sa iyo, meron taong umaasa at lumalaban pa rin. Amen? Dahil sa iyo, meron tumitingala, meron pa rin nangangarap, meron pa rin nagpapatuloy. Kaya wag na wag kang susuko. Amen? Be a blessing with your life every day as you wake up. Alam ko po, napakarami po sa atin na gumagawa ng New Year's resolution. Pero ano po nangyayari sa ating mga resolution? Mga pangako na napapako. Ginagawa natin ang ating mga resolution, hindi naman po natutupad. Bakit hindi niyo po subukan? Instead of a New Year's resolution, try to have a New Year's decision. Ito po ito. Number 1, decide to serve God. Number 2, decide to have superior beliefs, good attitude. Number 3, decide to have a purpose, meaning in your life. Number 4, decide to be healthy, long life. Number 5, decide to be wealthy. Amen? Number 6, decide to have good relationships. And number 7, decide to be a blessing to others. 7 po. Kung hindi nyo man ma-perfect yung 7, kahit isa lang. At ano yung isa na dapat unahin? Yung unang-una. Basta't sumunod ka sa Diyos, minahal mo ang Diyos, pinaglingkuran mo ng Diyos, ang Diyos na ang bahala sa iyo.